puso, pag-uusapan natin ang tungkol sa acid reflux. Bakit kaya tayo nakakaranas ng ganito? Kasama natin live dito sa studio, si Dr. Brent Lavarias, ang napagaling po na ENT specialist. Hi, Doc Brent. Primero morning. Primero morning, Joy. Ayan, acid reflux. Una, ano po ba itong acid reflux, Doc? Ang acid reflux ay isang uri ng karamdaman kung saan ang acid na nagmumula sa tiyan ay umaangat at umaabot sa ating voice box o larynx na tinatawag. Sa lalamunan Sa lalamunan natin, siya. Doc. Doc, anong klaseng acid to? Ba't masama siya sa ating lalamunan? Yung klase ng acid ay yung acid na may kakayahang mag-digest ng ating pagkain. At ito ay masama sa lalamunan dahil hindi ito normal na nasa lalamunan. Okay. At ang larynx natin, yung voice box na tinatawag, ay walang kakayahan na lamanan ang acid sa ito. Okay. So Doc, kumbaga, nandun lang talaga siya sa stomach natin. Doon lang talaga yung location niya dapat. Acid. So bakit naman siya, Doc, umaangat papunta sa lalamunan? Ito yung maangat papunta sa lalamunan dahil ang ating yung valve na nagtitigil sa pag-angat ng acid ay nag-relax o lumuluwang. Okay. So, Doc, how will you know na acid reflux na yung nararamdaman mo, hindi ordinary, kumbaga masakit lang na nararamdaman? Ito yung tinatawag na laryngopharyngeal reflux na kapag ang pasyente nararamdam ng madalas na pamamaos, okay, at ang pakiramdam na parang may bukol lagi sa lalamunan kahit wala namang Bukol pagkewal, talaga. kahit wala namang bukol, at ang madalas na pag-ihem. Ayan, Ang mga pakiramdam ng pasyente may plema, kahit anong ihem niya, wala namang may laman. Doc, sabi mo kanina, pakiramdam na parang may bukol. So, feeling mo lang, pero wala. Feeling lang ng pasyente, mayroong bukol. Ito tatawag sa medical term na globus sensation, pero wala naman talaga bukol. So, ano lang, Doc, na nandoon? Acid lang talaga. Yung pamamaga na dulot ng acid, yun ang nararamdaman natin, parang yun ang bukol sa loob. Doc, paano siya nakakasama sa ating araw-araw na pamumuhay? Naapekto nito ang ating araw-araw na pamumuhay dahil pag ito yung nagkakaroon na ng komplikasyon, yung isang pasyente ay nagiging paos. Okay. At ang hindi ko pagkabi ang pasyente dahil nararamdaman niya parang may bukol lagi. Nakakairita. Nakakairita at yung quality ng buhay niya ay napabago dahil dito. Doc, does it really help yung gumaganon lagi? Kasi siguro feeling nila nare-relax sila kapag ganun yung ginagawa nila. Yung pag-ihem ay hindi nakakatulong dahil una sa lahat wala naman talagang problema na kumaharap doon. At ang pag-ihem, mas na-stress nito ang vocal cord. So, pwedeng mamaga ang vocal cord, mas lalo mamaos, at magkakaroon ng vocal cord erosion na tinatawag. Doc, in terms of sa pagkain naman, syempre, lumulunok tayo, apektado po ba yun kapag may something dyan sa lalamunan mo? Bukod dun sa pakiramdam na may bukol, yung mga pagkain na dapat maaaring maka-apekto sa sakit ay yung mga maasim. Okay? So dapat bawal na ang maasim sa mga pasyente may acid reflux. Dagdag dito ang maanghang, lahat ng pagkain na may caffeine at inumin na may caffeine. Soft drinks. Opo. Coffee, tea. Okay. So, ito, Doc, once na meron ka ng acid reflux, andun na yon, hindi na siya mawawala. Kumbaga, pasulpot-sulpot na yun, depende sa pagkain mo. Tama, pasulpot-sulpot na yun. Ang mainam na gawin ay baguhin yung diet o yung lifestyle. Iwasan ng madalas na pag-inom ng mga may caffeine. Doc, sabi nila kapag empty pa yung sikmura mo at bigla kang uminom ng kape or etong may acid, makakaano ba yun? Magiging dahilan ba yun ng acid reflux? Kung ikaw ay meron ng acid reflux disease, mapapalala nito ang pag-inom ng coffee nang walang instruction. Okay. Kung wala ka pa ng ganung uri ng sakit at madalang mo namang gawin, hindi naman ito makakasama. So, Doc Brent, ang kailangan gamutin yun sa tiyan. Ang kailangan makontrol yung acid sa tiyan para mabawasan yung pag-anak nito. Ayan. Doc, ano yung mga paraan para magamot o makontrol yung mga acid sa tiyan? Bukod sa sabi mo kanina, yung mga pagkain, iwasan, yung mga gamot for operasyon ba dapat? Karamihan may binibigay na gamot ng doktor, tinatawag na proton pump inhibitor. Ibig sabihin lang ito yung mga gamot na pang-control ng acid, mapigilan ng acid. Doc, yung pag-inom. Pag-inom ng alak niya. Pag-inom ba? Ang pag-inom ng alak ay nakapag-relax ng muscle. So, napapalala ito ang maluwang na ng muscle ng valve. Sa stomach natin. Ng acid. So, imbis na pababa, maakyat. Umangat. Umaangat. O, yun, Doc, payo natin sa ating mga kapuso dyan, lalo na't kaliwat ka na ng parties ngayon, baka kung ano-ano ang kainin at inumin nila dyan. Okay,
gawin ito yung moderation. Moderation. Alright, maraming salamat si Dr. Brent Lavarias, ang napakagaling po natin na ENT specialist. Mga kapuso, kung usaping pangkalusugan ang nais malaman, laging talk to doc ang kailangan. So, mararamdaman mo na tumataas yung acid? Or dito na lang? Sarap. Ate Joyce, Go, go, go. usually Ay, si ano din, Elvin niya.